Nel, ano ang ipatutupad na mga reforma ni Secretary Dizon sa gitna ng issues sa flood control projects? Yes, Jun, tatlong bagay ang ipaprioridad ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na nais niyang maipatupad agad-agad. Sa kanyang kauna-unahang pagharap sa media bilang bagong kalihim ng DPWH, sinabi ni Secretary Dizon na iuutos niya ang paghahain ng courtesy resignations ng lahat ng matataas na opisyal ng ahensya mula undersecretaries hanggang sa mga district engineer. May kaugnayan ito sa naging direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang DPWH. Ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ayon sa kalihim, magsasagawa siya ng masusing review sa lahat ng kawani ng ahensya. May hanggang 2 buwan ang target ni Secretary Dizon para matapos ang naturang pagrepaso. Naniniwala naman siya na marami pa ring kawani ng DPWH ang mabubuti at magagaling at meron din umanong mga tiwali. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Agad ring ipatutupad ng bagong kalihim ng DPWH ang paghihigpit sa mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto ng pamahalaan kung saan magpapatupad anya siya ng lifetime na pag-blacklist sa mga masasangkot sa anomalya. Mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting ban immediately kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. Bukod rito, tututukan rin niya ang reforma sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. May kaugnayan na rin ito sa pahayag ni Senator Panfilo Lacson na posibleng may conflict of interest sa ilang executives ng PCAB. Maging ang umano'y accreditation for sales scheme. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PCAB. Narinig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga napakasamang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan. Jun, tiniyak naman ng kalihim na makikipagtulungan ng DPWH dito sa isasagawang investigasyon ng Independent Commission na itatatag naman ni Pangulong Marcos. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jun. Dahil kasama ba sa magiging priority ni Secretary Dizon yung masusing pakikipag-ugnayan sa mga LGU dahil may mga project na itinatayo mismo sa mga syudad o municipality na ng DPWH na kung minsan daw ay hindi na i-coordinate sa kanila. Minsan nga daw may mga proyekto na hindi naman nila kailangan o kaya may mga proyekto naman na kailangan nila pero hindi doon sa specified talaga na dapat gawin. Nel. Tama ka dyan, Jun. Nabanggit yan ni Secretary Dizon na kabilang sa kanyang tututukan dyan yung mga flood control projects ng mga LGU. Partikular na yung mga lugar na binaha dyan sa Metro Manila at yung mga kalapit na probinsya. At katunayan niyan, Jun, ay sa mga susunod na araw, ayon sa kalihim, makikipagpulong siya sa mga local officials, mga local government officials, sa mga stakeholders at mismo sa mga private sector para alamin yung mga problema na yan at humingi rin ng tulong dito sa mga sa private sector para resolbahin itong issue sa pagbaha. Jun. Maraming salamat, Nel Maribuhok.